Sa umagang ito, ang magiging scripture natin ay nasa book ng Habakuk. Naalala ko pa nung bago pa lang ako sa pagiging Kristiyano ng mga panahon namin ni Brother Rolly. May ibang nagturo sa akin patungkol sa book na ito, sa Habakuk. Tapos naalala ko, yung joke na sinabi niya, kasi nung time na yun, mga bandang 1981, ganun pala ako katanda. Second year college, then, sabi niya, ito, parang sa commercial ito, Habakuk and a smile. Taka ako, Habakuk, nga, Habakuk and a smile. So, bursa sa isip natin yun, kaya lang hindi ko makalimutan yun pagka nakikita ko ang book ng Habakuk. Itong Habakuk na ito, gaya ng pagkakasaad dito, ito'y sinulat ni Prophet Habakuk. Ang ibig sabihin daw ay one who embraces. One who embraces. Pero kung mababasa natin yung first chapter, second chapter ng book ng Habakuk, puro siya complain. At na sinasagot naman ng ating Panginoon yung kanyang mga complaint. In the end, dito siya ngayon nag-cling. Yun yung in-embrace niya. Yung ways ng Panginoon, yung kagustuhan ng Panginoon na mangyari sa kanyang mga tao. Sa kanyang mga tao sa Judah. Regardless ng kanyang pagkalito, yung perplexity na kanyang gumugulo sa kanyang pag-iisip at sa kanyang puso kung bakit naging ganun ang pamamaraan ng Panginoon. Itong si Habakuk daw ay kakontemporary ni Jeremiah, ni Ezekiel at saka ni Zephaniah. Noong time daw nito, medyo bata pa si Daniel. Bata pa si Daniel. Siguro mga teenager o basta bata pa lang siya noong time na yon nung sinulat niya yung book ng Habakuk. Yung historical background na ito ay nangyari itong pagko-complain niya yung time na namayagpag na si Babylon o si Nebuchadnezzar. Pero ang kanyang tatay pa lang ni Nebuchadnezzar na si Nabopolassar, yun yung hari ng Babylon. Nagrebelde sila at yung military campaign against Nineveh ay pinamunuan ng anak na si Nebuchadnezzar mismo yon. Na overthrew niya ang Babylon ng Nineveh noong 612 BC. Tapos yung mga nobility ng Nineveh, yung mga hari, yung mga anak-anak niya, nagtakbuhan yun. Pumunta ng Haran, tapos pumunta ng Carchemish, kasi tinugis ni Nebuchadnezzar. Gusto niyang puksain lahat yung mga magiging susunod na mga hari ng Nineveh, ng mga Ninevites. Gusto niyang tapusin lahat yun. Para wala nang humalili. Kasi gusto niya makuha totally yung mga nasasakupan na ng Nineveh o ng mga Assyrians. At nung panahon na ito, si Josiah ang hari ng Israel. Si Josiah, nung makita niya nga yung book na ito na nagbigay ng isang malaking pagbabago sa buhay ni Josiah, na siyang nag-utos na magkaroon ng reformation o ng revival sa buong kaharian ng Judah sa Southern Kingdom. Sa days ni Josiah, makikita natin yung sa 2 Kings chapter 23. Makikita natin doon kung paano yung pagtalikod na ginawa niya. Yung ginawa ng kasamaan ng kanyang ama na si Amon at yung ginawa ng kanyang tinatawag na kanyang grandfather na si Manasseh, talagang pinuksa niya o talagang winasak niya yung mga high places, yung idol worshiper. Natuwa, maging si Jeremiah, tuwan-tuwa dito. Yung revival na ito, yung pagtalikod na iniutos ni Haring Josiah sa magiging, yung sa naging kasamaan ni Amon at ni Manasseh. Yung kanyang tatay, si Amon, si Manasseh, yung kanyang grandfather.
Pero nung time na tinutugis na ni Nebuchadnezzar, yung nobility ng Nineveh, ito namang si Pharaoh Necho ng Egypt, sumasaklolo siya sa Assyrian king at doon sa kanyang mga kamag-anakan. Dumaan si Pharaoh Necho dito sa may Judah, sa ilalim ng Judah, nakiraan lang siya. But si Josiah, gigirahin niya si Pharaoh Necho. Sabi ni Pharaoh Necho, wag. Hindi ako makipag-away sa iyo. Pupunta ako ng Carchemish. Kasi nandun yung kanyang tutulungan yung Assyrian king. Si Josiah, matigas ang ulo. Nagpumilit, nakipag-gira, eto na, doon siya napatay. Pagkapalit ng kanyang umupo sa kaharian ng Judah, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bumaligtad ulit. Lahat ng kasamaan na ginawa ni Amon, nila Manase, inulit ng mga anak ni Josiah. Yung 3 anak niya at gayon din yung sumunod, yung kanyang naging apo. Sunod-sunod yun, yung mga kaharian ng mga anak niya at saka yung apo niya. Sinasabi rito sa 2 Kings chapter 23, Now before him, chapter 23 verse 25, there was no king like him who turned to the Lord with all his heart, with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses, nor after him did any arise like him. Wala nang katulad. Kaya nung mamatay si Josiah, yung lament ni Jeremiah, ganun-ganun na lang. Kasi nakita nila yung biglang pagbabago sa kasamaan. From bad to worse. Ito ngayon ang sinulat ni Habakuk. Oh Lord, nagko-complain siya, bakit ganito? Bakit ganito mga nangyari sa amin? Si Josiah bata pa. Wala pa siyang 50 nung mamatay. Nung kinuha mo, parang ganon ang kanyang complaint. Yung succession ng kanyang 3 anak, ng kanyang grandson, mas malala ang ginawa. Sinunod yung mga ginawa ni Amon, nila Manase, mga high places, binuhay. Grabe ang complaint niya. Sagot ng Panginoon, padadala ko Chaldeans. Sabi niya, sumunod na complaint niya, Panginoon, bakit ang Chaldeans? Kami masama, sila evil. Gagamitin mo yung mas evil kaysa sa, para kami maparusahan mo, para kami makita namin ang aming kasamaan. We are more righteous, parang sinasabi ni Habakuk. We are more righteous. Your people are more righteous than the Chaldeans. Bakit sila gagamitin mo? Sagot naman ng Panginoon, paparusahan ko rin ng Chaldeans. Hindi maintindihan ni Habakuk kung bakit ganito ang ways ng Panginoon. Parang sinasabi niya, Panginoon, nagsisimula pala kami sa Reformation. Bakit mo hinayaang kunin si Josiah? At ito ngayon yung mga pumalit sa kanya, bakit mo hinayaang ito mga pumalit sa iyo, sa kanya? Ang mga anak niya na mas masama pa. Na sinunod sila Manase, sila Amon. Dito rin natin makikita sa yung buhay na sinasabi na nakita ni Habakuk kung paanong ito rin ang ginamit ni Apostol Pablo sa kanyang mga writings sa Hebrews, sa Romans chapter 1 verse 17 at sa Galatians. Yun na sa verse 4 ng chapter 2. Sabi rito, Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. So pinapakita rito, nung unti-unting naintindihan ni Habakuk yung ways ng Panginoon, nakikita niya, sabi nga ni John MacArthur, faith is not a one-time act, but it is a way of life. Ang ganda, di ba? Maganda. Although, hirap unawain ni Habakuk yung pamamaraan ng Panginoon, pero nakita niya rin, in the end,
At doon siya nag-embrace, yun yung niyakap niya ng gusto. Na regardless yung kanyang confusion, perplexity, sa ginawa, o yung sa plano ng Panginoon, yet nag-cling pa rin siya rito. Nanampalataya pa rin siya sa gusto ng Panginoon. So basahin natin ang chapter 1, and later on sa chapter 3, yung last part na sinulat ni Habakuk. Chapter 1, the burden which the prophet Habakkuk saw. O Lord, how long shall I cry, and you will not hear? Even cried out to you, violence, and you will not save. Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? For plundering and violence are before me. There is strife and contention arises. Therefore, the law is powerless, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, therefore perverse judgment proceeds. Here's the Lord's reply. Look among the nations and watch. Be utterly astounded, for I will work a work in your days which you would not believe, though it were told you. For indeed I am raising up the Chaldeans, a bitter and hasty nation, which marches throughout the breadth of the earth, to possess dwelling places that are not theirs. They are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity proceed from themselves. Their horses also are swifter than leopards, and more fierce than evening wolves. Their chargers charge ahead. Their cavalry comes from afar. They fly as the eagle that hastens to it. They all come for violence. Their faces are set like the east wind. They gather captives like sand. They scoff at kings, and princes are scorned by them. They deride every stronghold, for they heap up earthen mounds and seize it. Then his mind changes and he transgresses. He commits offense, ascribing his power to his God. Are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die. O Lord, you have appointed them for judgment. O Rock, you have marked them for correction. You are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness. Why do you look on those who deal treacherously, and hold your tongue when the wicked devours a person more righteous than he? Why do you make men like fish of the sea, like creeping things that have no ruler over them? They take up all of them with a hook. They catch them in their net, and gather them in their dragnet. Therefore they rejoice and are glad. Therefore they sacrifice to their net and burn incense to their dragnet. Because by them their share is sumptuous, and their food plentiful. They shall therefore empty their net, and continue to slay nations without pity. I will stand my watch, and set myself on the rampart, and watch to see what he will say to me, and what I will answer when I am corrected. Then yung sumunod yun, yung response sa Panginoon. Ito yung naging conclusion sa chapter 3, verse 17 ni Habakuk. Verse 17 ng chapter 3. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of thy olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there is be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will join the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high hills. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita.